Hello! Magandang hapon, shalom, mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-church, mga ka-FB, sa inyo lahat. 'Di ba? So, wala lang na ano lang akong mag-live, na lead lang ako mag-live kasi although like ko naman ginagawa every time, napapansin nyo, lagi ako nag-share na may encouragement about the Word of God. And today, dahil may pagkakataon ako makapag-live, dahil yung alaga ko is nag-playdate, wala sila amo, lumalis lang. So, actually, nung isang araw, binalik ako ni Lord sa Proverbs. Alam mo, pag tinitingnan ko yung Proverbs, lalo na pag yung Bible nyo po is maganda yung translation. Although, maganda naman lahat. King James lalo na. Kaya lang syempre yung King James kasi ito pala, yung mga baguhan pa lang, bago ka pa lang magbabasa ng Bible, huwag ka munang gagamit ng King James. Kasing translation na yon is masyadong malalim sa'yo. Baka matagal mo, mga ilang years pa bago mo maunawaan. Joke lang. Masyadong malalim. So, ang ginagamit ko kasi usually itong NIV po. Yun yung unang Bible na nasa akin. So, yun. Actually, 1 year mahigit na, pero glory to God, hindi ko pa siya tapos, 'di ba? Tapos may binili pa akong Bible na NIV din sa Pilipinas. Tapos, ito naman ng isang araw, kasi yung ginamit namin dun sa Bible study is, ang ginagamit namin translation doon is new translation. Ito New Living Translation. So, kumbaga, mas malinaw siya, lalo na mga sa beginner, gusto yung magbasa. So, mas recommend ko gamitin nyo yung New Living Translation. Ito siya, yung ginagamit ko ngayon. Shout out kay Sis Jackie. Kasi nga mga gamit ko NIV eh. So, sabi ko, sige nga. So, ngayon ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng NIV. Ayan, nakaharap din siya. Dalawa sila. Kumaga, tinitingnan ko. Although maganda naman pareho yung translation, kaya lang, malinaw talaga dito sa New Living Translation. So, yun nga, nabalik ako kanina sa Proverbs. Although tapos na ako ng Proverbs, hindi naman kahit maubos mo yung Bible, matapos mo, basa ka. Yun naman talaga ang plano ko din. After ko mabasa itong isang book, doon naman sa isang book, tapos dito naman ako. So, nai-enjoy mo talaga yung pagbabasa ng Bible, no? Kung ikaw talaga is nagsisika talaga ng wisdom ng Lord, ng lahat ng command, ng will ni Lord sa buhay mo. Alam mo na, you will never go wrong by choosing to follow the will, the commands of the Lord, choosing the way of the Lord. Talagang i-guide ka niya everyday sa lahat ng ginagawa mo. Even in your decision, even the simple decisions in your life, you will be guided by the Holy Spirit. Yun. Kaya lagi nating, bago tayo umpisahan yung araw natin, bago tayo pagmulat ng ating mata, hanapin natin magpasalamat sa Diyos. Be grateful for we are alive, you are alive, and we have strength, and hindi ka nakahiga sa kama ng karamdaman, 'di ba? Pagod lang yung nararamdaman natin o pagkatamad or whatever, no, nararamdaman natin. Let's give back all the glory sa Lord. Give thank every time sa Panginoon sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi man mapabor sa atin o pabor man sa atin yung nangyayari sa atin, may pasubok man o wala, both kailangan natin palagi mag-dwell sa presence niya through prayers, through devoting our time. Give time to the Lord. As I always encouraging everyone, kasi mahalaga po na yung nafe-feed natin sa mind natin, maaga pa lang, is yung kabutihan, mga tinuturo sa atin ng Panginoon. We are not perfect, hindi ako perfecto, hindi sinasabi na mas magaling ako sa inyo dahil lagi ako nagbabasa ng Bible o lagi akong may oras sa Lord. No. Hindi po ganun yun. Lagi akong nandito sa Biblia, lagi kong hinahanap yung presensya ng Panginoon through the Word of God, through sharing the Word of God, kung ano yung nababasa ko, sinishare ko. Kasi, masarap po talaga na yung buhay natin is naka-align dun sa words ni Lord. Kaya nga sabi ko, noong nakaraang araw is, binabasa aking wisdom ni Lord, ng leading ng Holy Spirit sa akin is, balikan ko yung Proverbs. And dabi ko nga sa inyo, dahil nga ito nga ang New Living Translation, mas malinaw siya, mas malinaw yung kanyang ang translation niya, other than NIV, which is maganda rin naman. So, dito mas nanamnam ko yung mga word ni Lord. Example, dito sa Proverbs 3, ang sabi dito, my child, pakita ko na lang, iharap ko na nga lang. Ayan, sabi dito, diba, trusting the Lord. My child, never forget the things I have taught you. Store my commands. Ano sinabing store? Store my commands in your heart.
If you do this, you will live many years, and your life will be satisfying. Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people, and you will earn a good reputation. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean, and sabi sa iyo, and do not lean on your own understanding, or do not depend on your own understanding. So, ang dami ko pong nababasa na ang ganda-ganda po talaga ng Proverbs. Actually, lahat naman alos favorite ko gusto ko rin yung Psalm, gusto ko rin yung Matthew, basta lahat po lang nababasa. Maganda. Ang Biblia po, hindi lahat siya maganda. Daniel, Jeremiah, ang dami lahat ng mga nandito sa Biblia. Buong Biblia po ay napakagandang basahin, masarap. Iba-iba po yung mga kino-convey sa atin, mga tinuturo sa atin. Iba-iba po yung matututunan natin, malalaman natin, mag-explore tayo. 'Di ba? Kaya mahalaga po na tayo po palagi pong nasa presensya ng Diyos, 'di ba? 'Di ba? Lagi nating hanapin yung kalooban ng Diyos. Although sometimes dahil nga tao tayo, may mga nagagawa tayo mga magkapagkakamali, mga simpleng inis, 'di ba? Kahapon, like me example kahapon medyo nainis ako konti, very slight lang naman, saglit. Kumbaga nag-reason out ako kasi makaw naman kasi yung tao dati noon, basta lang ako makarason. Now hindi na. Nag-reason out pag alam kong meron akong punto. So hindi naman po umabot yun sa pag-aaway. Maganda naman po at na-lead naman ako ng Holy Spirit. Maganda naman is nagsalita lang naman ako. Hindi naman ako nagsilata ng pasigaw. So yung mga bagay, mga simpleng bagay na minsan nadudulas tayo mga Kristiyano. Hindi lang tayo mga Kristiyano, tayong tao. Dahil nandito pa nga tayo sa mundo na ang dami pang pwedeng mangyari sa atin, 'di ba? Hindi mo rin masasabi na kahit na lumalakad ka na, hindi ka pwedeng madapa, hindi ka pwedeng magkamali, no. Hindi po ganoon 'yun. Dahil tao ka, may feeling, kaya nga binigyan tayo ng Lord ng feelings Meron tayong mga pakiramdam, 'di ba? Meron tayong mga nararamdaman, meron tayong galit sa puso minsan, inis. Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia, ang salita ng Diyos palagi, huwag ka magkikimkim ng galit. Lahat ng mga nararamdaman mo sa katawan mo, i-release mo agad 'yan, repent. Humingi ka ng tawad automatically. 'Di ba? Huwag mo hihintayin lumubog ang araw na meron ka kasamaan ng loob, na yung galit mo sa puso mo, itatanim mo 'yan hanggang sa yan ay magbunga. 'Di ba? Mahirap 'yun. Lahat 'yan is magbunga. Hi, Ate Jenny, magbunga. Hindi natin alam doon sa pagbubunga na 'yun, maaring magkaroon tayo ng sakit, 'di ba? Makakakuha tayo. So may negative impact sa ating katawan. So lahat alam niyo, ang salita ng Diyos, hindi lang tayo ginaguide Ginaguide tayo sa lahat ng bagay Kasi ito tulad niyan, ayaw ng Diyos na magalit ka, sumama ang loob mo. Bakit? Kasi yung health mo magkakaroon ka ng problema. Magkakasakit ka, maaari ma-stroke ka, o kung ano pa, ma-hypertension ka. So ang Biblia is all around, everything. Andito, i-guide ka through sa pagkain mo, 'di ba? Sabi nga din, sobrang katakawan, kasalanan po 'yan. So, yun nga katulad dito, sabi dito, my child, never forget the things. So, lahat ng mga tinuturo ng Diyos sa atin, wag mo raw kalilimutan. Wag daw natin kalilimutan. Sabi niya. Kasi pag ginawa mo raw to, sabi dito, so, di ba, binasa ko kanina, you will live many years. Naniniwala po ba tayo rito? Yes, maniwala tayo. Why? Dahil tayo is, panangako ng Diyos yun Walang salita ng Diyos ang maaring mapako. Tayo mga tao, maari pa tayo mapako, maari tayo makapagsinungaling, o maari tayo makapag hindi matuloy yung mga pangako natin, di ba? Kasi tao tayo Pero ang Diyos, pag siya nagsalita, if you do this, sabi niya, kung gagawin mo to, magkakaroon ka ng mahabang buhay, and your life will be satisfying. What do you mean by satisfying? Means, ano man yung meron ka sa buhay mo, you're satisfied because the Lord will sustain you. God will sustain you. Kung anong meron ka, you will be grateful. Hindi mo na, andun ka na sa stage na hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa iba dahil mas marami silang blessing, dahil mas masarap yung kinakain nila, dahil mas maganda yung buhay nila. You will have a satisfying life. That is the Lord. That was the promise of the Lord. That is the promise of the Lord.